tungkuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Viernes 4:06. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Ngayon po ay unang biyernes sa buwan ng Hulyo, July 4, 2025. Narito na ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Kaya isinailalim sa Blue Alert status bunsod po nung LPA. Pinoy Gising! Pagpapatupad ng MSRP sa manok sa Setyembre, pinag-aaralan na ng DA. Pinoy Gising! Businessman at gaming industry tycoon na si Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto itinuturing ng suspect kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Pinoy Gising! Ibayong dagat, 4 patay sa paglubog ng isang ferry sa Bali, Indonesia. Pinoy Gising! Sa sports, Alex Iyala at Eva Liz ng Germany tanggal na sa Wimbledon Women's Doubles. Pinoy Gising! Ang pasaherong sasakyan na nagbababa sa hindi po tamang babaan, bawal pala ire. Alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga bang mas naa-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Mas maraming bata ang isinisilang ng mga magulang na, take note, hindi kasal. Is it a fact or is it fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! At sa mga naglalakihang ulo! Nino yan? Nang mga balitang showbiz, Wamos Cruz inoperahan sa Los Las. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo ni Wamos. Maine Mendoza at Miles Ocampo nagkakaroon umano ng tampuhan sa Itbulaga. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Sandali pare, bago tayo magkwentuhan kasama si Flying A. Pasok ko muna tungkol sa lagay ng panahon kasi bagong-bago at press na press ito pare Koy. Press na press po ito mula sa Pag-asa. Isa na pong ganap na bagyo ang binabantayan ng Pag-asa na low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay po sa 4 AM update ng Weather Bureau, huling namataan si Bagyong Bising. May pangalan na po ang bagyo, si Bagyong Bising sa kanlurang bahagi po ng Babuyan Group of Islands. Asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan na dala ng nasabing sama ng panahon sa hilagang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Samantala, makakaranas din ng mga pag-ulan ng Metro Manila at sa malaking bahagi po ng Luzon dahil naman sa southwest monsoon o hanging habagat. Ayon po sa post ng Pag-asa, mamayang 5 AM po ang kanilang unang tropical cyclone bulletin para kay Bagyong Bising. Kaya manatiling nakatutok po sa DWIZ para sa karagdagang updates kaugnay sa Bagyong Bising. Pinoy Gising! Ayun, ipakit mo na pare. Ayun o. Ingat talaga. Ingat ha. Ayun o. Ayun o. Timberlake? Ano ba yung movie na ito? Hindi ako Hindi kasi yung ano yung Trolls.
Oo, yung mga parang matataas yung mga kulay buhok na mga animated kas- movie. Okay. Alam ko yan, oo. Alam ko na yan. Mm. Oo. Ginawa yan, ng parang version dito sa Pilipinas na parang nilagyan nila ng, tawag ito, ng palay. Di ba? Palay. Para manika. Okay. Oo. Parang bunot ng ng niyog tapos inulma nila manika and then yung buhok yung palay. Nagtumubang palay, gano'n na 'yon. Kinulayan nila yung palay, hindi naman. Hindi naman. Oo. Kasi ito, may kulay talaga yung mga Yes. buhok na ito. Oo. Yeah. Uy, kami may nabalitaan kay Larmain pero kinukumpirma pa Yes. natin. Hindi pa naman sure. Kaya hindi pa namin masasabi ngayon yon. Kung baka mamaya, yung mga kababayan natin na nasa social media ngayon, marami na kayo nakikitang post, hintayin muna namin yung confirmation kasi mahirap magbalita ng hindi nakukonfirm. Correct. Actually, wala pa naman sa social media. No? Hindi ko pa naman nakita kanina. Wala pa. Pero isa po itong napakalungkot na balita, mga kaibigan, lalo na po sa entertainment industry. So alam niyo na, meron na kayong clue. Idea. Kung may idea na kayo kung ano yung aming binabanggit. Yes. Mamaya po ako kumpirmahin po namin yan. Tapos pagka meron, syempre, unahan na kayo ni Flying A bago nyo pa marinig sa mga marites na iba. Yes, Ayun, unahan nyo na. Pero today is first Friday of the month. Talagang maraming kababayan natin ang dadagsa sa Quiapo today. Correct, oo. Dahil ngayon po ay araw ng Quiapo. Buti nung first Wednesday ng buwan, nakapunta ako at nakadalaw ako sa Nakatakbo ka. Baklaran. Ayun, very good. Naman. Oo. Ngayon naman na... Tapos pagkatapos ko, pagkalabas ko, actually bago ako pumasok ng simbahan, kumain muna ako ng inihaw na pusit. Kasi ang bango-bango ng inihaw na pusit doon sa labas ng Baclaran Church. Di ba may isa ka bang kinakain bukod doon sa pusit na sabi mo masarap doon sa may Baclaran Church? Yeah, oo. Ito yung empanada. Ay, empanada. Oo. Pero walang balot doon, ha? Wala. Ang balot nasa bahay niya lang. Maraming itlog sa bahay. Nako, at saka may isa pang mainit na issue from yesterday si Atong Ang. Yes, At siya nadamay na si Gretchen Barreto, Correct, of course. oo. Tiga natin, parang kasama ata ni Atong Ang dun sa pagsasampa niya ng kaso si Sunshine Cruz eh. Di ba parang nakita ko? Support. Support. Karelasyon niya jowa niya Ganun talaga. Tiga natin kung ano mga susunod developments dito dahil nanggigigil si Atong Ang sa galit dito kaya alias Totoy. Oo. Ay, Yan. nako. Malalaman natin kung sino ang sasabi ng totoo. Hindi. Ayan. Siya, sa dami ng balita natin, dire-diretso na tayo. Sumasa inyo na. Sumasa inyo na naman. Ano ba? Nabulol na ako. Sumayin nyo na naman. Sumaatin na naman. At... para akong ikaw. Lang ba na nagpa-programa, hindi ko maintindihan sasabihin ko. Sumasa inyo na at... Sumaating lahat. Hirap ng linya mo. Friday edition po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Sa ngalan muna ni Maine Barreto, Daryl Justin. Flying A. Anton. Pinoy Gising! 13 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning. Dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Isinailalim po sa Blue Alert status ang Cagayan dahil sa Bagyong Bising. Mga pag-ulan dulot po ng dating low pressure area na ngayon po ay si Bagyong Bising na. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, layo ng pagtaas ng alert status na mas lalong paigtingin ang pagbabantay at agarang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya at tanggapan. Pinayuhan ni NDRRMC o ng NDRRMC ang publiko na manatiling nakaantabay sa anunsyo ng pag-asa at ng mga local DRRM office at sundin ang mga paalala ng mga otoridad upang maging ligtas ngayong tag-ulan. Kaugnay nito, itinaas din sa Blue Alert status ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mabilisan at maagang paghahatid ng tulong sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, handa na ang mahigit 3 milyong family food packs para ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Pinoy Gising! Nagbabala naman po ang Mines and Geosciences Bureau ng posibleng landslide, flash flood at debris flow sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa malalakas na ulan dulot na po ng Bagyong Bising at Habagat. Sa inilabas na Geohazard Advisory ng MGB, nasa 252 barangay
252 na barangays sa Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Apayao, Kalinga at Ilocos Sur ang maaaring maapektuhan ng landslide, falling debris at pagbaha. Habang sa Metro Manila naman ay mayroong 412 barangay, 412 na barangay ang nanganganib po sa mga pagbaha, lalo na sa mga lungsod na madalhing bahain, gaya po ng lungsod ng Maynila, Marikina at Navotas. Kaugnay nito, pinapayuhan naman ng pag-aasa ang mga local government units na maging alerto at magpatupad ng preemptive evacuation plan at bantayan ng mga mababang lugar dahil sa nagpapatuloy na banta sa patuloy na pagnabanta ng habagat at ibagyong Bising! Gising! Ang programa Gising ha, hindi Bising ha. Si Bising, si parang Ken pala, diyan ka pala pare Koy. Ikaw pala ngayong umaga, gulat naman ako sa'yo pare Koy. Guwapo! Binola ka na naman ng kasama mo, magpakain ka raw. Parang di kayo ata nagsama kagabi. Wala ka ba shooting kagabi pare Koy? Wala, ay, pahinga naman pala. Akala ko si JM, halos pares kayo ng buhok eh. Kinulang ka lang sa kulot, pare. Ay, nako. O sa iba pang mga balita natin sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng morning, pinag-aaralan pa rin ng Department of Agriculture o DA ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa manok. Sa buwan po ng Setyembre, ayon kay Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ipatutupad nila ito kapag naipatupad na nila ang MSRP sa imported na baboy sa Agosto. Layon anya nito na maibsan ang epekto ng kakulangan sa supply ng karne. Bukod dito, tiniyak ng DA na magsisimula ng bumaba ang retail price ng manok matapos alisin ang temporary ban sa importasyon ng manok sa Brazil. Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 4 ng maganda at nagbabadyang maulang morning sa ating lahat. Itutuloy na ng Department of Agriculture ang pagbaba ng maximum suggested retail price sa mga imported rice sa buwan ng sa darating po na Hulyo 26 ngayong taon. So Hulyo 26, that's 2 days bago mag-sona ang Pangulo. Tandaan po ninyo, mark your calendars dahil ang sona po ng Pangulo ay sa Hulyo 28. So kung ito ay Hulyo 26, that's July 26, araw po iyan ng Sabado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiularel Jr., mula sa 45 pesos, ibababa sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng 5% broken rice na pinakakaraniwang uri ng imported rice na kinokonsumo sa bansa. Magugunitang nakatakda sanang ibagsak ang MSRP sa mga imported na bigas noong Hulyo 1, ngunit iniurong dahil sa sigolot sa gitnang silangan ng Middle East. Paliwanag po ng DA, matapos ang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Iran, mas matatag na ang global rice prices para muling ibalik ang planong pagbaba ng MSRP. Gising! Itinuturong suspect ng Department of Justice ang negosyante, ay itinuturing ng suspect. Paglilinaw, itinuturing na pong suspect ng Department of Justice o DOJ. Nabanggit ko nga ito. Ang negosyanteng si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabungero, yung mga missing na mga sabungero. Ito ay matapos na pangalanan ng business tycoon at aktres na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng mahigit 100 sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, iimbestigahan din si Ang at Barreto, pero hindi ito yung Barreto na iimbestigahan, hindi yung kasama ko dito ha. Oo, hindi yan ha, ibang Barreto po ito ha. Matapos silang pangalanan ni Julie Dongon Aguilar Patindongan o alias Totoy bilang mga nasa likod ng sinasabing pagkawala ng mga sabungero. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang case build-up ng kagawaran hinggil sa naturang kaso. Bukod kina Ang at Barreto, sinabi ng kalihim na aabot sa 20 iba pa ang kanilang iniimbestigahan kaugnay sa isabong. Gising! Aber, may bagyo na tayo, kabayan! Good morning mga kabayan! Si kabayan nandito na rin. Alam ko na eh. Nagbaon talaga ako eh. Alam niyo naman, pag Friday, ayan ha. Oha. Hindi ka ba na-inform paring Kent? Kabayan Day pala kapag Friday dito sa programa. Yes. Ay, Andiyan na si Oo. Bagyong Bising. Ay, nakapasok na siya. Yung LPA sa loob. Ayun, nabuo na siya bilang bagyo. Sa loob Ngayong na. morning lang ha. Kaya mamaya pang 5 a.m. Nag-aabang lang ako ng mga walang pasok eh. Wala pa naman. Ay, mga ano Hindi, pa, meron. mga probinsya. Probinsya meron. Bandang norte, may mga particularly. listahan tayo. Di ko lang alam kung saan na. Ayun, nailagay meron din dito ako ni Bebe Girl. Aha. Titignan natin kung may update ito. Uy, Pero, shades of blue tayo. kaya Multi nga kabayan eh, tayo today. kailangan kong takpan yung jacket ko.
Ako, it's a blue day. May nagsasalitang letra sa jacket ko eh. Ako rin naman may brand, oh. Hindi, kahit isa akin Bakit naman mo? wala. New York, ano ba to? Yankees, New York Yankees. Oo, diba? Major League. Magandang umaga, mga kabayan. Pwede Mga makisama ka. kabayan. Sige ba? Pati JJ. Baliktad. Yan. Si Gia last week, ganyan nagsombrero eh. Baliktad. Sabi niya, Para she's maiba. dating the gangster. Dating na gangster ba to? Dating the gangster. Tuloy ko muna, partner, ha? O, sige, ako na ata. present na po si Nina. number 8 to. 7 ako eh. 7 ka ba? Tapos mamaya may papatugtog ka sa kanila dyan. Ay, oo, meron. Siya. May voice clip. May voice clip. Pero ako muna ha, number Siya 7. Yan ha. Gusto ko talaga isasabi ko sino yung susunod na babase. Sa oras po na alas 4:20 po ng morning, pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang mga posibleng kasong isasampa laban kina business tycoon Atong Ang at ang atres na si Gretchen Barreto kaugnay. Hindi ikaw! Gretchen nga! Si Gretchen Barreto kaugnay sa mga missing o nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, pag-aaralan ng piskal ang mga ebidensya para matukoy ang mga kasong isasampa sa mga nabanggit na personalidad. Aminado ang kalihim na mabigat ang isyong ito lalo na't maraming pera at malawak ang koneksyon ng taong iniimbestigahan. Sa kabila nito, tiniyak ng DOJ sa publiko na gugulong ang investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero. Gising! Atong Ang news pa din. Yeah. Itinanggi ng negosyanteng si Atong Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos kasuhan ang dating niyang tauhan na si Julie Dondon Patigongan o si alias Totoy. Ayon kay Ang, pera lamang ang habol ni Patidongan at Pebrero pa lamang ay nangihingi na ito sa kanya. Wala rin anya silang history na pumatay ng tao. Gayunman, handa ang kampo ng business tycoon na makipagtulungan sa mga otoridad hinggil sa naturang kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Atong Ang. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Narinig po natin ang tinig at paliwanag ng business tycoon na si Atong Ang. Gising! Alam mo, partner, itong susunod inangat ko na tong isa kasi Oo. mas importante itong sumunod. Sige. Ito usaping class suspension. Alam ko, yan. parang Kit, may mga nakanda akong mga materialis dyan Ah. Suspendido po ang klase. Sa mga Saan? nagtatanong lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa mga pag-ulan na dala nung dati kasi low pressure area pa to. Ito po ay si Bagyong Bising na Aha. Kabilang na po dito ang Abra, Bataan, Santiago at tatagidin sa Ilocos Sur, Sudipen sa La Union, Poso Rubio at Umingan sa Pangasinan. Sana tama lahat na nababasa kong lugar Kalumpit, Bulacan, Manawag, Pangasinan at sa Candaba at Masantol sa Pampanga. Wala rin pumpasok mula kinder hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Cavite habang face-to-face class lang naman ang kanselado sa Hagonoy, Bulacan at Macabebe, Pampanga. Suspendido naman po ang face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12 sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan City habang preschool hanggang elementary lamang sa mga pampubliko at pribadong paaralan na walang pasok sa Bawang La Union. Samantala, malilipat naman sa asynchronous class ang pasok mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa La Paz, Tarlac at Mangaldan sa may Pangasinan. Manatili pong nakatutok sa JWIZ News at Aliw Channel 23 sa mga karagdagang updates ukol sa mga walang sokpa. Gising! Nabanggit mo yung Cavite? Cavite, parang hindi pa, pero alam ko ang Cavite kasama Buong din po Cavite, diyan. preschool, no? Ayan Ayan, meron. kinder hanggang senior high school sa pribado at pampublikong paaralan Ayan, sa oo, Cavite. maaga nga. Ayan, may mga match pa. Yun nasa TV po, nanonood sa Aliw Channel 23 at saka sa social media. Sa Bulacan, meron na rin kalumpit, face-to-face, yes, all kasama levels, kalumpit. public, and ayan. Ayan, unahin natin yan. All levels, public and private, Ilocos Sur, sa buong probinsya na po yan. Sa La Union, sa Sudipen, sa Pangasinan, Poso Rubio, Umingan, Manawag. Sa Dagupan, face-to-face classes lamang po ang suspended all levels. Bataan, online modular classes ay nasa discretion daw ng kanilang mga paaralan. Sa Tarlac naman, La Paz, Pampanga, Candaba at Masantol.
Yung susunod, Cavite, face-to-face classes ang suspended sa Cavite City, Dasmariñas City at Naik. Habang Hagonoy naman sa Bulacan, all levels public and private. Karapatang partner ayan o. At Kalumpit. Ayan, preschool to senior high school naman sa public and private sa Bauang La Union at Hagonoy, Bulacan. Bulacan, yun sa suspended. At Macabebe, Pampanga, preschool to elementary lamang, public and private. Ayan. As of 4 a.m. po ngayon yan, kaya yung mga chikiting. Wala bang yellow rainfall warning? Ayaw nga, no? Parang 5 o'clock ang next update na magkakaroon ng Kaya pag-asa. mamaya pa yan magkakaroon ng mga update. Yes, kaya yung bagyo din, yan yung sinasabi ko, di ba? Dahil yung bagyo nasa loob at malapit sa lupa, 5 a.m. So that's every 3 hours. Yes. May bulletin na ilalabas. Okay. Pero parang sa pagkakaalam ko, wala. Kasi as of 2 a.m., puro mga expected and affecting mga areas lang yung nakataas, pati thunderstorm advisory. So wala pang nakataas. Kung NCR pag-uusapan, saka Mega Manila, wala pa pong nakataas na mga Rainfall, color-coded rainfall warnings. Okay. Ayun. Basta meron, agad-agad. Wala na tayong paghintayin, i-report ka agad natin Naman. yan. Yan. Samantala, sa iba namang balita, nilinaw ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad ng K-12 program. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, suportado naman ng Pangulo ang K-12 program. Ngunit hindi ito agad naging epektibo dahil hindi rin naihanda ang mga ahensya para rito. Ngayon, sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara, aayusin at paghuhusay na anya ang mga kurikulum sa naturang programa. Nabatid na nabawasan na ang mga aralin sa senior high school at tututok na lamang sa pangunahing subjects tulad ng effective communication, general mathematics, general science, life and career skills at history. Gising! Sa unang sigwada nating showbiz news, si Wamos Cruz, inoperahan sa Luslos. Ito ba'y naging successful o hindi? Luslos, iniano daw sa Luslos. Alamin natin kung what happened sa operasyon na yan mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ang K-12! Baka hindi effective yan, pahirap lamang yan sa mga... sabi ng mga nagpapaaral. Wala naman nangyari din. Global standard kasi yan. Global standard nga. Hindi lang maganda pero yung dapat, implementation. ang gawin nila, igawin nila kung global competitive ang mga teacher. Tama. Bagay naman. Tapos yung may mga baklang teacher, hindi ko niya lahat, may mga baklang teacher na kapag ka ang estudyante nila gwapo at hindi malapit Nako. sa kanila, binabagsak. Parang Ay, iniinitan. Parang ng natin yung kahapon, Di ba? Ganyan yan eh. What? Karamihan ng mga teacher, hindi Hindi pala lahat, karamihan. hindi nga lahat. Hindi lahat. Hindi Hindi lahat ng mga gay teacher, maraming gay teacher, mga galing ha. Yes. At mababait. Pero may mga ibang gay teacher ho. Naliligaw. Oo. Na kapag ka ang kanilang estudyante ay mga gwapo Yan. at hindi malapit sa kanila, ay pinag-iinitan. Yun. Yan ang katotohanan. Wag nako, bawal ito. Oo, meron akong Wag binapalo ganun, na gay teacher na yung mahilig mag-video sa loob ng klase nila. Nakakatuwa talaga siya. Tapos mga bata ang niya. So, na-engage niya. Yes, so meron pa isang gay teacher naman sa Cotabato yata yun na namimigay siya ng Oo, pagkain. yung may Diba? ba? Oo, namimigay siya. May mga lechon manok pa talaga. Diba? Pero hindi na marami. May iba ho talaga mga gay teacher. May maligaw na gano'n. talaga. Meron talagang balikongkong ang mga utak. Balikan ko. Mga ganun yan. Let's face it, meron talagang ganon, no? But anyway, para sa aking balitang showbiz, kinumpirma nga nitong si Wamos Cruz na inoperahan po naman ang kanyang los-los. Ayon dito sa sa pamagitan ng kanyang social media account, ay ipinost po naman itong si Wamos ang kanyang picture na nasa loob siya nakahiga siya sa hospital bed. Ayon dito sa kanyang partner, matagal na raw pala itong iniinda nitong si Loslos, hindi ni Loslos, ni Wamos. Yeah, si Wamos. Matagal na pala, bata pa raw pala, iniinda na nito ang kanyang Loslos. Meron talagang gano'n, na ayon dito ay nakakaramdam ito ng pananakit, kung kaya't nagdesisyon na ito na ipa-opera na ang kanyang Loslos. Ayan. Marami naman ang gulat dahil umabot ng 409,000
ang ginastos nitong si Wamos Cruz sa pagpapaopera niya ng kanyang luslos. Na ngayon ay sabi ni Wamos, kasalukuyan na siya nagpapagaling kasi naging very successful. Diyos ko, hindi ba naman maging successful yung 400,000 ano? Hello, malapit na magkalahating milyon. Daig mo pa yung rhinoplasty. Di ba? Oo, dahil pa, right kasi 30,000 lang. Yep. Saan ka ba nagpa-opera? Baka naman hindi lang lustos pina-opera sa'yo. Baka nagpadagdag ka pa. Di ba nakakaloka yung 400,000? Kahit siguro sa Baka St. naman Luke's super hindi abutin private. ng ganun, no? Siguro naman. Di ba? Pero, Unless wait, nag-stay siya sorry, ng baka napakatagal. Correct. Unless, tama yon. Unless nag-stay siya bago siya maoperahan, nag-stay siya ng mga 1 buwan diyan. Di Oo. ba? At saka isa sa Oo. isa sa nagpapamahal din sa pagstay sa hospital, yung mga gamot mismo from the hospital itself. Yes. Yung iba kasi hindi nila sinusuri yung billing nila eh. Oo. Pero kung titignan nyo, maigi, minsan yung pharmacy pa yung may pinakamalaking item doon. Correct. Oo. Minsan nga nadodoble pa eh. Yun. Di ba? Hindi lang na ano. Pero ano, yung luslos ha, hindi lamang doon sa ano ha, sa egg ha, sa testicles ha. Hindi lamang doon. Kasi may mga luslos na alimbawa umusli yung ano, yung pusod. That's luslos. Oo. Oo, ganun 'yon. Any part of the body na may pag-usli, ang tawag po doon ay luslos. Oo, ganun Thank you, yun. Doc. Thank you, Doc. Ano pang solusyon, Doc? Ang solusyon, ang luslos kasi kapag ka nasa yung testicles mo ang may luslos, medyo delikado po yon. So, kailangan po ipa-opera ho talaga yan. Pero kapag ang luslos mo is aside from the testicles, any part of your body, hindi ho delikado yon. Karamihan ng luslos sa pusod. Kasi minsan, inaano yan tinutulak ng strong organ yung weak organ mo, kaya lumalabas doon, nag-uusli yung pusod, pero hindi yung delikado yan. Kahit hindi yan ipa-opera. Ayon sa surgeon na nakausap ko Alam ko, ha. ayos sa'yo. Oo. Na nakausap ko Surgeon, na sabi niya hindi delikado kapag ang luslos ay sa pusod. Pero yung sa testicles nga, ay kailangan siyang ipa-opera. Nabash siya dyan, di ba? Ha? Nabash. Ah. Dahil nga doon sa napakalaking Bill. bill. Hindi, meron pa Ano doon ba? isa. Ano ba? Yung nag-invite siya na Yung sa magsugal. nasa hospital bed na siya, nag-invite pa siya na Mario Joseph. magsugal. Ay, sugal pa talaga, Oo, Paul, kasi ha? di ba endorser siya, Di ba, ambassador ang siya. galing? Oo. Ikaw din eh. Oo. Kala mo, ha? Ay, boses lang ako. Download. Ito'y ano ha? Utos na nakatataas. Alam mo, first line niya, download. Pero ang sabi sa dulo, depende sa akin. Sabi doon na, game responsibly, Oo. keep it fun. Yan. Saka pa eh. Hoy, isa ka rin. 5 years old above yun, no? Graduate na 5 years ako. old din above. Dapat to talaga yun ganun. Ang sugal ho ay parang pag-inom ng alak. Kailangan moderate talaga. Actually, hindi nga Oo. moderate eh, no? Mas Yes. mababa pa sa moderate eh. Correct, oo. Limited lang. Oo, basta isipin po ninyo ha, Tsaka na ano? kayo po ay nagtatrabaho pumapasok kayo sa opisina ng 9 hours, tapos syempre hindi lang 9 hours ang gugugurin ninyo kasi ang biyahe nyo pa. Ilang So oras? abutin kayo ng mga 12 hours or more than 12 hours, tapos yung sisweldohan ninyo, iwag nyo pong gastusin sa sugal at sa alak. Oo, Yun. Huwag Ano kayong lamang po yan. huwag maglalaro ng may emosyon, yung matinding Yes. malungkot. Oo, dapat Sobrang masaya. wag gawing habit. Oo, hobby lang okay, pero habit na ako delikado na po yun. Oh, lalo na kung wala kang hobby, kung wala kang hobby. Ay, wala, oo. Oo. Pero, nako, si Chen meron, hobby. Ay, may hobby na. Di ba yung kasi yung vendor? Happy issue Oo pala nga yun. pala. Iba yung sinasabi, HU ha. Ako, Eh, hobby si HO. Ano ba yan? Kasi ako, hobby ko ang magkaroon ng hobby. Si Hobby Ian ba yan? Si Habibis. Good morning. Anyway, wala akong balitang showbiz. Oy, ano kami ha? Tawag dito, couple goal kami kahapon. Ay, wow. Nagkaan kami mula rito sa office hanggang MRT Show Boulevard. Sa buhos ba ng ulan yan? Couple goal. Ayan. Pinayungan ka ba? Kaya sabi ko sa kanya, sige, pa nagkaanak tayo, ibibigay ko na yung gusto mo na batik-batik. Kasi gusto ko sana putol ang buntot eh. Sabi niya, gusto ko batik-batik. Okay. What? 101 pala gusto nito. Anyway, maraming balitang showbiz at balik na
sa inyo dalawa. Salamat, Doc! Salamat, Doc, ha, sa iyong payo. Magpa-opera Salamat, kayo, Doc ha. Anton. Pero magsama na sugal yung pagpunta sa Uy, ospital. naka-blue nga tayo. Naka-blue ka rin Blue pala. din, no? It's a Blue Yeah, Friday. oo nga, no? It's a blue. A blue, very, very blue Friday. Yeah. Uy, I'm bago very tayo nice. mag-break, may initial update na si Bising. Oh. Bigay ko na yung Sige na. konting details. Hulitong namataan ka rin ng 2 a.m. sa layong 180 kilometers west-northwest of Calayan, Cagayan. Maximum. Pagtago, namataan tuloy siya. Oo. Hindi marunong to. Hindi nalusaw. Namataan. Naispatan ka. Naispada. Ha? Pwede ba manghiram muna ako ng linya? Na-ice spotted po si Tropical Depression Bising sa 180 kilometers west-northwest of Calayan, Cagayan. 45 kilometers per hour malapit sa gitna ang kanyang lakas ng hangin at ang bugso ay 55 kilometers per hour. Ito ang malala. Ang kilos niya ay southwestward o timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So medyo may pag-asa po. Sabi ng pag-asa, mukhang may pag-asang ito ay bahagyang lumapit sa ating kalupaan at hihilahin nito ang habagat. Tingnan natin sa latest bulletin nila mamayang 5 a.m. yung iba pang detalye kung may tropical cyclone na signal number. Yan yung inabangan ng mga nasa norte kung may signal number na itong si Bagyong Bising. Pero for now, ingat-ingat po yung mga kababayan sa norte, ha? Correct. Mahirap oo. na. Yeah, isingit ko na rin Yes. isang yung ito kumpirmay na natin, yung isang malungkot na balita Ayan. nga sa showbiz industry na pumanaw na po, mga kaibigan, ang ating pong mahal na Sinay Lolit Solis po. Ano po? Sinay Lolit Solis ay matagal na pong may karamdaman, matagal na siyang okay. may diabetes. Ayan, kung saan nagkaroon na ito ng mga komplikasyon hanggang sa ito ay kumpirmahin na nga po ng isa sa kanyang mga alaga na si Nino Mulak ang kanyang pagyao. Hindi pa alam kung anong oras na binawian ng buhay si Nay Lolit at mamaya kapag nakakuha tayo mula sa kanyang confidante na si Girl Friday na si Salvi Asis na kaibigan din naman natin ay ibibigay po namin sa inyo ang impormasyon. Nakikiramay po Nakikiramay po kami. sa pamilya ni Nanay ang tawag din. Nanay Nanay Solit. Kay Nanay Nay Loli. Yes. Ang aming pakikiramay at syempre panalangin na pinaka-importante para sa kaluluwa. Standby lamang po sa oras sa alas 4:37 kanina pa ako dito. Alas 4:37 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Ito lamang po bago mag 5 in the morning sa aming pagbabalik ngayon dito sa Pinoy Gising. Paring Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Pamahalaan kikita ng 25 billion pesos sa implementasyon ng Capital Markets Efficiency Promotion Act. Ayon po yan kay PBBM. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad para sa pamumuhunan o investment sa bansa ang formal na pagpapatupad ng bagong Capital Markets Efficiency Promotion Act. Pinangunahan ng Pangulo ang special bell ringing na ginanap po yan sa Philippine Stock Exchange o PSE. Kahapon ho yan na hudyat ng pagpapatupad ng bagong batas. Sa talumpati ng Pangulo, binigyan din ito na asahan na raw ang pagpasok ng 25 billion pesos na kita sa pamahalaan ng bagong batas pagdating ng taong 2030 na makatutulong naman sa pagtatayo ng mga bagong infrastruktura at programa para sa publiko. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ang batas na pangmatagalan ng katatagan ng financial system ng bansa at pagiging bukas ng Pilipinas para sa mga investor. Layunin din daw nito na mapalapit ang capital market investment sa mga Pilipino sa pamamagitan ng malinaw na investment channels na abot kaya at mas accessible lalo na sa mga maliliit na investor. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tawag pa tayo ng Patrol Report. Mahigit 10 milyong halaga ng suspected smuggled na frozen meat at sibuyas na asabat ng NBI sa sinalakay na warehouse sa Paco, Maynila. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Mahigit sa 10 milyong pisong halaga ng suspected smuggled na frozen meat at sibuyas ang nasabat ng National Bureau of Investigation NBI sa isang warehouse sa Paco, Maynila. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sinalakay nila ang warehouse matapos na may magsumbong sa kanila na wala itong permit. Nakuha mula sa loob nito ang mga imbak na karne ng baboy at Peking ducks. May mga nakita rin silang sibuyas at lahat ng ito ay inihinalang smuggled dahil walang may pakitang dokumento ang caretaker
at may-ari ng warehouse. Hindi pa tukoy kung saang bansa nagmula ang mga smuggled na produkto habang posibleng maharap ang may-ari nito sa paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Ito si Patrol number 5. Ay, pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayon naman, Kaap, iniimbestigahan na ang pagbalik ng Boeing plane ng Saudi Airlines. Detalye mula Kapatro 45, Raul Esperas. Pumasok na ang Aircraft Accident Investigation Board o AAIB ng Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng nagsagawa ng emergency landing ang isang Boeing 787 aircraft ng Saudi Airlines, ang flight SB871, Huwebes ng umaga. Sangayon kay Eric Apolonio, ang eroplano ng Saudi Airlines flight SB871 ay nasa himpapawid na pasado alas 12 nang ito ay magdesisyon na bumalik sa Pilipinas dahil sa problema sa weather radar system. Gayunpaman, ang mga pasahero ay inilagay muna sa isang pribadong hotel habang inaantay pa ang kapalit na eroplano ng Saudi Airlines. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Abot kaya? Abot kaya? Abot ba, yan. Bam? Abot, ayun! Sabi ko sa'yo eh. Very good! Very good ka, Bam Bam, dahil dyan meron kang kape. The 3-in-1. Samantala, price monitoring naman at ulam tips. Mula dyan sa Malinta Market sa Valenzuela, ha? Kahit maulan, nag-iikot ang ating Yusek. walang titigil sa kanya. Walang suspension Yan! sa Yusek. Kaya naman alamin natin ang presyo ng bilihin mula kay Mama Beth Samson. Metro Patrol reports. Yes, good morning! Diyan sa Valenzuela, ilang hakbang lang sa bahay namin yan eh. Darlene tsaka Daryl. Ang bigas dyan, ang bigas dyan 34 to 60 pesos kada kilo. Ang baboy 405 to 410 ang kilo. Samantalang 450 pesos ang kilo ng liempo. 230 naman ang kilo ng manok. Sa gulay, ang repolyo 90 pesos. Sayote 40. Ang patata 60. Carrots 80. Pechay Baguio 60. Ang red bell pepper 140 at ang green bell pepper 160. Ang kamatis 60, ang sibuyas na pula 150, ang bawang 150 at 180 ang talo. Ang chopsay mix at pakbet mix 50 pesos kada pakete. Ang munggo 1 kilo 140 pesos. Ang isda bangos 240 to 260, ang bangos ang pandaing 220. Ang tilapia 150 galing sa Ubando. Ang salay-salay 200 kada kilo, 120 ang kilo ng tahong. Ang tulingan, dalagang bukid, espada at bisugo, 280 kada kilo, samantalang 180 pesos naman ang kilo ng medium size na sapsap. Sa ulo ng maya-maya, 170 at ulo ng salmon, 170 rin. Pampano, 400. Pulang lapu-lapu, 450. Itong puset, 320. Hipon, depende sa laki, mula 280 to 450 at pwede ka rin makabili ng tumpok sa halagang 100 piso. Ito, suggestion kong mga ulam. Friday, ginisang munggo sa tokwa, sa hipon, o sa tinapa. Ternohan nyo ng pritong isda. Okay? Pangat na sapsap sa kamatis, ginisang ampalaya, pakbet, chapsoy. Gatang laing, lumpiang gulay, lumpiang sariwa, pesang bangos, at paksiw. Ayan, para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Palagi Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, nagbabudget ng tama. Pinoy Gising! Ayun, okay. No worries, Bam Bam. Relax ka muna diyan. Relax muna kayo diyan. Sa oras na 11 minuto bago mag-alas 5 ng morning, parang Daniel, break tayo. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Tado, detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na ibagabigat. Na imbagabigat,
Isang warrant of arrest ang isinilbi ng PNP Pagudpudingos Norte na pinangunahan ni Police Major Carlo M. Abing, Chief of Police, na nagresulta sa pagkadakip ng isang wanted person. Nakilala lamang ang suspect na 65 years old, may asawa, residente ng barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Ang suspect ay matagal nang nagtatago dahil sa kasong panggagahasa. Wala lamang inokumentang piyansa para sa temporaryong pagkalaya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo. Nag-uulat. Para simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiskan ng Laguna PNP mula sa isang high-value target sa lalawigan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kuyang Arman Cambe. 5 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation kahapon sa Siniloan, Laguna. Kinilala ang suspect na si Arias AJ, residente ng nabanggit na bayan. Ayon kay Police Colonel Ricardo Dalmacia, Laguna Police Director, matagal na ng target ng mga pulis ang suspect dahil sa malawakang pagbebenta nito ng shabu sa Laguna at mga karatik lalawigan. Agad naman na-aresto si RJ ng Siniloan Drug Enforcement Unit at ngayon ay nakakulong na ito sa Siniloan Police Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat sa Simpila, may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat sa ating mga provincial reporters. Ayan, tutok-tutok lamang po sa mga updates natin. Ang dami. Parang feeling ko, ngayong Friday sobrang daming nangyari ngayon. Parang kahapon lang ang daming nangyari. Tapos tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Kasi bumabagyo. Kasalanan ng bagyo to. Oo. Ayun na, isa yung... Namataan kasi siya. Ayun na, ito, may mamamataan na rin tayo. Oh. Si May Mendoza at Miles Ocampo, nagkakaroon umano ng tampuhan sa Itbulaga. Bakit? Ito, hindi ko alam, pero namataan ko na yung magre-report. Narito na si Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na ang Champorado! Yes! May tuyo. Nandiyan na yung sponsor mo si Papa Winner ba? Wala pera yan eh. Ay, ko pa manlilibre. Hindi, kasi bumili siya ng gamot niya sa Rayuma kagabi. Malamig kasi kaya medyo nirayuma na ng mga matanda. Hanggang simoy ng hangin. Hindi ganyan, hawakan mo. Hawakan mo, ayan. Magaling ka naman humawak eh. Ayan. Yan! May naalala ka ba? Naalala ko si Adonis. Ay! Brings back memories. Oh, sige. Pero natatanggal nga siya. Ayan, oo. Ayan, Konti-ikot. Ayun. Ayan. Okay, pwede ka na. Hindi, ilak mo kasi sa ganito, yung ganito. Ito. Yung Yung tataas. Ayan. Yung tornilyo. Yung tornilyo niya, ayan. Oo, hanggang matapos mo programa ng ganito. Ayun na si Daniel. Ayun na si Daniel. Ito na rescue. Wag mo. Ayan. Para makita na si Daniel. Hindi, pakita mo si Daniel, Kent. Ayan, kita. Sige, pwede man tanggalin, Mare. Hindi, okay lang Tulungan yan. kita. Okay nga lang yan. Ano ba, hoy, baka maano ka. Mama-HR ka. Ma-HR ka. HR o. HR ang tanda na niyan. Ano ba yan? Thank you, Maring Ano na tayo Daniel. sa aking balitang showbiz? Naku, ano nga ba itong balitang showbiz ko? Si Maine. Si Maine. Barreto. Ay, Mendoza Hindi pala. ka. Hindi ka, huwag na. Ito na nga, ay marami po nakakapansin mga kaibigan, ano, pero hindi pa naman ito kumpirmado ha, kung sila nga ay meron Suggestions tampuhan. Yes, may marami na nakakapansin na hindi sila nagpapansinan sa Itbulaga. Baka busy Oo, nagkaroon daw ng di umano ha, ayon sa balita, nagsimula ang di umano ay pagtampuhan ng dalawa pagkatapos na nila magkaroon ng show sa Thailand, pagkagaling nila ng Thailand. Kung saan pagdating daw sa Pilipinas, medyo hindi na nagkikibuan ng dalawa. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi sila pinagsasama sa isang segment. Oh. Napapansin ng mga hindi sila pinagsama at hindi sila nag-uusap man lang kahit na isang saglit
doon sa programa o sa noontime show na Itbulaga. Sabi gano'n. Ngayon, marami ang kasi nga na parang naapektuhan ang trabaho, so may mga nananawagan sa kanila na viewers ng Itbulaga na sana maging professional sila pagdating sa trabaho. Meron ganun eh. Di ba? Na pagdating sa trabaho. Parang tayo, akala mo magkakaibigan tayo. Pero di ba? Pero pagkatapos ito, wala na. Di ba? Hindi tayo napapansinan. Tama. Oo. Ano, Char sino lang ka ba? ulo. So, ganun o talaga yon. Oo, na very professional sa trabaho. Yun ang panawagan ng mga netizen na sana ay maging professional sila sa trabaho at hindi na ipakita sa publiko ang kanilang kung meron mang something sa kanilang dalawa. Yun yun. Pero mahirap yun, no? Na makikipagbiruan ka sa taong hindi ka panatag. Yes, oo. Pero kapag kasi naging panatag na kayo before at nagkaroon na kayo ng medyo hindi pagkakaintindihan. Mas awkward. Oo, medyo awkward. Pero kayang-kayang gawin na hindi ipakita sa publiko na kayong dalawa ay merong something. Yun yun. Oo, kasi kumbaga may pundasyon na meron ka pa rin meron ka pa rin may pinagsamahan. Yes. Kaya marerespeto mo pa din. Correct. So, yun ang inaano ng mga netizen. So, hindi natin sure kung sila nga talaga yan, no? Kasi si Maine Mendoza, naka-unfollow na kay Miles. Talaga ba? Oo, pero si Miles naka-follow pa rin kay Maine Mendoza. So, yun ang isa pa sa mga tinitingnan nila anggulo na kung kaya't nasabi nila na mukhang may something nga sa dalawa. Tapos, yun nga, ang isa pa sa talagang matinding napansin nila ay hindi nga pinagsasama ang dalawa sa isang segment ng Itbulaga. Ito na pala mga eagle-eyed. Yeah, mga eagle-eyed na netizen. Nakita na naman yung mga unfollowan. Yung step 1. Alam mo naman ang mga netizen, di ba? Magaling dyan sa mga unfollowan na yan eh. Mga unfollow na yan, mga follow na yan. Yung kay Vico Soto nga at saka kay Catriona Gray, di ba? Napansin ka agad nila eh. Di ba? Ay, nako. But anyway, yun ang mga aking balitang showbiz. At balik na sa inyong dalawa. Salamat, Thank you, Doc A. Ba't parang may ugong na? Salamat din po sa mga nasa Dagupan. Susunod na po sa inyo si Mama Liway. Liway, gaw ang bilhi. Siyempre, kasama si Mama Susan. Kay Susan tayo. Sa Dagupan yan, ha? Ang Mama Susan ng Dagupan. Impunto alas 5 na po ng morning. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Ahoy! Attendance check na tayo online sa ating mga... attendance check na tayo sa bilyong-bilyong mga viewers and listeners natin. Sa bilyon mo. Hoy, meron tayo 19 billion viewers! Sabi ni Anton, magna-live selling na daw siya next week. Kasi 19 billion. Kasi di ba, mas marami pa yung nanonood sa live selling. Kaya sabi ko, magla-live selling So magmamind tayo, ha? Magmamind kayo dito sa Pinoy Gising. Alam mo, gagawin ko yan next week kung dadala ko ng item isang araw. Yung mga i-declutter ko. Sige. Parang, sige nga. online garage sale. Yes. For the benefit of, alam mo kung para saan yung beneficiary. Manunungkit muna ako sa kapitbahay ko. On-air decluttering po tayo next week. Isang buong linggo po yan na alamin kung item nino at saan ginamit. Alam mo, pwedeng galing next Tingnan natin kung tataas yung ating viewership. Uy, tumaas from 18 naging 21. Ayan. Di ba? Sisimulaan na. Ayan na. Sabi ko lang, di ba? Teaser pa lamang ng live selling, tumaas na. Mag-online declutter tayo next week. One item per day. Ayan. Simulan natin sa earphones ni Kent. Yan. Uy, may earphone. Nagamit na yun, hygiene yun. Yung mga for example, yung mga, yung mga appliances nyo na, nakatambak lang. Hindi na ginagamit, di ba? Pwede. Mga electric kettle, pero yung hawakan nyo umiinit, mga ganon. Ay, ito na, good morning kay Sed Liboon. Ayun. Hi, Sed! Si Sed. Ano yan, babae, lalaki? Babae ba to? Lalaki! Papa Sed! Yan yung katabi mo dati, si Cedric. Cedric, iba yun. Ay, iba Iba yun, Sed lang to. Iba yun, Kuyang Randy Santisas, good morning. Hi, Mama Randy. Good morning. Ay, si Mama Elizabeth ng Kamain ng Marikina. Hi, Mama Elizabeth. Nagising siya ngayon. Si Shomari Sarcilia. Sarap naman yan, Ayan. siomay. Ay, sabi niya, hindi, nasa TV kami, live kami sa TV. Ba't wala tayo sa TV? Nasa TV tayo. Wala ba tayo sa TV? Opo, nasa TV tayo, di ba? Alam ko Ay, nasa TV malabo tayo. lang. Oo, may... malabo. Naghanap tayo ng signal sa signal. Jesusa Fernandez watching, from Kingdom of Saudi Arabia. Hello, good
Good morning po. Ayan. sabi Kumusta sa inyo. mga Camille? Mga ano? Mga Camille. Camille. Si Prince Aldrin Makaspak. I Ayan. love the name Prince, Prince no? Aldrin Makaspak. Oo, Papa Prince. Ayan na. Ay, ito na. Ayan na Si naman. Batman, also Ay, known Ay, as... tika muna, wala si Papa Adonis. Wala pa. Wala pa, pati Oo. si Papa Malinaw. Pinagod Naku, mo. malabo yata ngayon si Malinaw, Nanlabo Malabong na si Kuyang singer. Nelson. Oo. Uy, nagpapabati ata siya ng happy birthday. Sino? Si Sige, bati mo Batman. muna. Sabi ni Batman. alias kanyang Dennis. pamangkin. Alias Dennis. Ay, ang kanya pamangkin ay 7th birthday daw bukas, July 5. Ah, wow! Si Jershel Kaina Trinidad. Ang ganda Happy naman ng birthday, pangalan, Jershel. Jershel. Parang brand ng wallet ko. Jershel. Ay, Herschel pala yun. Si Jershel. Happy 7th birthday. Happy 7th birthday. Ayan. Ay, ito na. I'm sure babae yan, Jershel. Ito na. Kasi kung lalaki ang bading yan. At Jershelo, pang lalaki. Ito na yung kamukha mo. Sino kamukha ko, Papa Batman? Ayan. Sabi mo na, hi Anton, ang aking paboritong TV anchor na nagbibigay ng ligaya sa umaga. Charing. Ang lakas mang uto. Ang plastic talaga nito. Nakamukha ni. Nina. Local po rin. Kahapon si Laika Ugarte. Buhay! Buhay. Very good. At naging beauty queen yun. Yes. Naging, kung hindi ako nagkakamali, parang parang fourth runner-up yata yun sa mutya ng Kita kayo, Pilipinas. Naging ganon. Okay naman. Local o foreign? Foreign yan. Hindi. Ay, local na naman. Local, oo. Si Claudia Zobel. Ito, Raymond Boldstar. Mga Boldstar talaga ang mga mga sexy star, Ang tawag doon yung hugis. Oo, Ang di iyong ba? kawangis. Ang aking alindog. Ang kawangis. Ayan. So siguro pwede ka na rin namin labelan na isa kang daring showbiz reporter. Ayan, oo. Kasi di ba daring yung mga role na gano'n? Mga titillating. Ay, Titillating. Attorney Topacio, is that you? Titillating. Ay, nako. Thank you so much po sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyong kanilang TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. Sumati lahat. Palagi pala yung word. Nabullo kanina. Ikalawang oras po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po muli ang ulo ng mga balita ngayong Friday morning. Yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng PAR, isa ng bagyo. Pinoy Gising! Maximum suggested retail price sa manok pinag-aaralan na ng DA. Pinoy Gising! DOJ itinuturing ng suspect sina businessman at gaming industry tycoon Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 4 patay sa paglubog ng isang ferry sa Bali, Indonesia. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, Alex Iyala at Eva Lis ng Germany tanggal na sa Wimbledon Women's Doubles. Pinoy Gising! Sa ating NBI, pampasaherong sasakyan na nagbababa sa hindi tamang babaan, abay alamin ang inyong kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga bang mas naa-attract tayo sa taong hindi sigurado po sa atin? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Mas maraming bata ang isinisilang sa mga magulang na hindi kasal. Kumpirmahin natin kung yan ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Nina! Ang arte. Kainis. Okay. Ay, nanya! Nag-tantrums na. Ano ba, baby talk? Ito na, si Lea Salonga. Oy, ang gandang balita nito. Kauna-unahang Pinoy na binigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo. Sino ba? Ayoko. Ang arte talaga. Ang arte. John. Ayoko. Gitera ka tayan. Gitera ka dyan. Ayoko.
Ayoko. Ayaw niya. Ito ba si Ivana Alawi, Tinapan pinag-shopping ang anak ni Katrina Halili. Ay, nakatakip pala mo. Nakatakip yung mukha sa TV. Basta pa more. Basta pa more. Signs of aging yan. Ivana Alawi, pinag-shopping ang anak... Bahala ka. Wala dyan yung babasa pa more. ang anak ni Ayoko. Katrina Halili na may autism Ayoko. spectrum disorder. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pinoy Gising! Binabati ka sa Facebook page ni Kuyang Ronald Idol Domingo ng Si Ilocos Norte. Ilocos. Yung provincial reporter natin. Hi, Kuyang Ronald. Si Idol yan. Si Idol yan, si Idol. Idol. O, yan ang tawag sa kanya sa Norte. Lord. Hindi naman siya duling. Hindi naman. Oh, kasi meron... Binaligtad mo, no? Hindi, kasi hindi. Doon sa amin, dyan sa kapitbahay ko, meron kami tinatawag na idol kasi duling siya. Pero ito Oo, hindi, idol hindi, yun. hindi. Ito Meron hindi. pa kami, Hindi meron, naman. meron, Ah. meron naman ako kakilala, ang tawag naman Doc. Hindi ko alam kung bakit Bakit sa Doc? Dokling. Hindi, hindi ito ha, totoo ito ha. Hindi Hoy! ako nagsibibiro ha. Oo. Hindi ako nagbibiro, totoo ito. Nagtataka ako sa kanya, bakit siya tinatawag na Doc? Eh, itsura niya, hindi naman siya, hindi naman professional Medical. ang itsura. Baka nag-PhD. Tapos tinatanong ko, sabi ko, doktor talaga ba yan? Hindi. Sabi ko, bakit Doc ang tawag? Eh, kasi Dokling. Sorry, hindi. Wala dyan. So, tumagal ka doon. Pinag-isipan mo yun. Pinag-isipan ko yun. Ah. Kasi Doc lahat ang tawag sa kanya eh. Hindi mo nakita Kala ko yung sarcasm doon sa nag-PhD. tawag Oo, nila. hindi. Oo, so yun pala. Dokling pala talaga siya. Pero itong si Kuyang Ronald, hindi. Hindi naman. Oo, Very yan, good to. Lodi yan talaga. Oo. Totoong Lodi Lodi. talaga. Siya yung nakikita mo sa picture na parang makisig yung picture Oo. sa pag nagre-report. Alam ko siya. na. Ayan, parang Ken, pwede mo Oo, pakita yan. saglit? Parang Pakita mo yung saglit. sinasabi Oo. ko na parang graduate Sige ng na. PMA. Ayan, nasa may Oo. picture parang Ken. Yun yung sinasabi mo ngayon. Ayan, ayan. Ayan, Si oo, Kuya diba Ron. parang graduate ng PMA, si Paparona, isa pala si Paparona. Graduate ng PMA. Di ba? Ayan na. Good morning, ha? O siya, alas 5:14 Alam na mo, po. kung ako yung nanonood, tsaka nakikinig, ayoko nababati sa programang to. Bakit? Madodog show talaga. Ang daming makukumpara sa'yo, no? Di meron pa tayo, di ba may reporter pa tayo na parang Sino? parang descendant ni Mao Zedong? Di ba? Tingnan mo! Di ba? Kilala ko na yung sabihin. Pero ko sasabihin. Di ba parang descendant ni Mao Zedong yun? Hanapin mo, kaya tiga natin kung mahuhulaan mo kung sino siya sa mga yan. Sa oras Tingnan mo! po, Kaya ayoko nababati dito eh. sa oras po, na alas 5:14 ng morning. Masaklap talaga. Yawin na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Pag hindi narinig, kaya nga ako may tenga eh. Ayun, sino? Sige. Number 9 ako. Ang layo mo naman, nasa 12 na ako. Nasa dos ka na, ano ka ba na? Ako na nga muna. Hindi, kasi inuna ko yung suspension. Ano? Nakita si Bamba humika, parang gusto niya, mutik na mahigop yung katabi. Kawawa naman yung bagong pilado. Mahigop na ka. Baka may buong studio. Ang laki ng bibig na humikap siya. Sabi nun, ay may katabi siya nakaupo na sabi nun, nakita-kita ko ulog-ug. Mutik mahigop. Umiwas. Hindi, mutik mahigop nga. Ay, gumalaw. Buti hindi kumasya sa bibig. Kaya pala ako Sorry, na si Ann kasi Curtis. inuna ko pala yung suspension kanina. Oo. So, Kaya ano ka ako ng una number ulit. na yan? Oo. So, ito yung pang... Ulitin mo kasi marami hindi pa gising. O nga, no? Marami Hindi pa namin hindi Ano pa yun? gising. Ano yun? Kaya mo May yan. insomnia. Mamaya ko ulitin to. So, ito muna yung ibang mga Hindi, balita hindi. natin. Sorry doon sa reporter natin. Ano lang talaga siya. Ganyan lang talaga. Oo. Feeling ko ang yaman-yaman niya kasi Mao Zedong, di ba? Parang apo ni Mao Zedong. Wala ka dyan. Ito na yung iba pang detalye. Pag-aaralan ng Malacanang ang mungkay ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang magpasya sa suspensyon ng klase tuwing may masamang panahon o kalamidad. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala pang opisyal na pahayag si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa hiling ng kalihim, ngunit bukas anya ang palasyo na talakay nito lalo na kung makatutulong po ito sa mas maraming Pilipino habang wala pang bagong sistema
sistema, nananatili ang kasalukuyang polisiya kung saan nasa mga lokal na pamahalaan at mga pinuno ng mga concerned agencies ang desisyon po sa suspensyon ng klase. Hinikayat din ng palasyo ang mga LGU na agad maglabas ng abiso upang maiwasan ng abala sa mga estudyante at magulang. Pinoy Gising! Mabilis na ikot lang, walang pasok. O dyan po sa Cordillera Administrative Region sa Abra, all levels public and private. Sa Tabuk City sa Kalinga, all levels public and private. Sa Region 1, Tagudin, Ilocos Sur, Santiago, Tagudin, Ilocos Sur, all levels and public and private. Santiago, Ilocos Sur, all levels public and private. Sa Sudipen, La Union, all levels public and private. Bawang La Union, preschool to elementary, public and private. Umingan, Pangasinan, all levels, public and private. Dagupan City sa Pangasinan, kinder to senior high school, public and private. Kasama po ang ALS o yung shift to modular distance learning. Poso Rubio, Pangasinan, all levels, public and private. Sa Region 3 naman sa Bataan, Bataan Province, all levels, public and private. Masantol, Pampanga, all levels, public and private. Macabebes sa Pampanga, elementary to senior high school, public and private. Candaba, Pampanga, all levels, public and private. Shift to modular distance learning. La Paz, Tarlac, all levels, public and private. Sa Kalumpit, Bulacan, all levels, public and private. Sa Region 4, Cavite, elementary to high school, public and private. 13 Martires City sa Cavite, all levels public and private. Cavite City, elementary to senior high school, public and private. Naik Cavite, all levels public and private. Shift to modular distance learning sa Naik. Imus Cavite naman, all levels public and private. Dasmariñas City sa Cavite, all levels public and private. Shift to modular distance learning. General Trias City sa Cavite pa rin, all levels public and private. Ayan ha mo. So, ano pa lang ang meron? Cordillera, Region 1, 3, at 4. Ang mga may... O, yung may nagtatanong, partner, kung sa Makati daw ba all levels may pasok o wala, ang sagot ay so far meron, ha? Oo. O, yeah, So, 5:80 AM ay meron. Wala pa pong kanselasyon sa Metro Manila. wala pa sa Metro Manila. Bagamat hindi naman ganun kaulan ang panahon ngayon nung papunta kami dito eh. Di na namin pero hindi, wala pa bang rainfall advisory? Rainfall advisory ang ating pag-uusapan. Base sa inilabas kasi ng sa NCR-PRSD, wala pa rin. Inaasahan lang po ang light to moderate rains over Tarlac at Pampanga, habang light to moderate rains naman may occasional heavy rains ang nakakaapekto ngayon sa Zambales at Bataan. Pero wala po nakataas na rainfall advisory sa anumang bahagi ng Luzon. So, merong pasok. May sok pa po bukod doon sa mga nabanggit ni May na lugar, sa Metro Manila may sok pa yung karamihan dahil wala pa namang declaration eh. Tingnan natin mamaya, baka yung mga reports si Mama Bet, usually pagka Manaba area nagsasend natin. Tingnan Mama Bet, bigyan mo kami din ng update kung may pasok o wala sa lugar ninyo. Pero so far, yun lang yung mga suspended classes. Yes. So, Region 1, Cordillera, Region 3 and 4. So, may ilan doon. Ha? Okay. Ayan, samantala sa ibang balita, target ng Department of Education na makapagtayo ng 15,000 silid paaralan sa ilalim ng Public-Private Partnership Scheme hanggang 2026. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, ang PPP ay hindi donasyon kundi paraan upang mauna ang pondo ng pribadong sektor sa pagpapatayo ng silid-aralan habang babayaran ito ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Sa kabuuang 165,000 kakulangan ng silid-aralan sa bansa, inaasahang masusolusyonan ang pagpapatayo ng 15,000 classrooms sa pamamagitan ng PPP sa loob ng 1 o 2 taon. Aminado ang DepEd na may mga paaralang gumagamit ng double at triple shifting dahil sa kakulangan sa classroom. Ayon kay Secretary Sani Angara, ang pagdami ng populasyon ng pangunahing dahilan ng classroom shortage. Pinoy Gising! Sa oras po na 21 minutos makalipas ang alas 5 na morning! Yahoy muna tayo paring winner sa mga report! Mga ahensya ng gobyerno inatasan ni PBBM na magtulungan upang mapalawak pa ang benteng bigas meron na program. Detalye mula Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglatag ng mga direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga ahensya ng gobyerno para mapalawig, mapatatag at mapalawak pa ang sakop ng mga programa para sa 20 pesos per kilong bigas. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinatitiyak ng Pangulong Marcos sa DA ang pakipag-ugnayan
ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng kalidad at abot kayang bigas. Inatasan naman ng DSWD na magbigay ng listahan ng mga lugar na maraming kababayan ang makikinabang sa roll-out ng bigas, lalo na yung mga vulnerable sector. Pinatitiyak din sa DILG ang maayos na pagsusumite ng accomplishment report ng mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng programa. Muli namang tiniyak ng Pangulo sa mga magsasaka na hindi bababa ang kanilang kita kahit pa magpatuloy ang bentahan ng murang bigas. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, 5 Chinese na sangkot sa telco fraud. Isa sa ilalim na ng immigration sa deportation proceedings. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Isa sa ilalim na sa deportation proceedings ang 5 Chinese national na nahuli na umano ay sangkot sa telco fraud sa Clark, Pampanga. Sangayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang 5 ay agad na isa sa ilalim sa deportation proceedings upang agad na maibalik ito sa China. Wala ring nakitang mga kaso na nakabinbin sa Pilipinas kung kaya't maari nang ituloy ng immigration ang kanilang deportation proceedings. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Nag-reply na si Mama Beth sa akin, wala naman daw sa Kamanaba area for now. So yun malinaw, wala pa pong class suspension sa anumang lugar ng Metro Manila. Pero titignan natin niya sa tulong nating newsroom, nating news center kung may mga update po tungkol sa mga panibagong listahan ng mga suspension ng classes. Pero sa ngayon, ito na muna tayo, Bambamers. Okay, sige, ito na muna. Mas maraming bata ang isinisilang sa mga magulang na, hindi po kasal. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. Sa ilalim ng kultura ng mga Pilipino, itinuturing na sagrado ang pagpapakasala. Ito ang simula ng pagbuo ng pamilya at pagpapalaki ng mga anak sa loob ng legal at panlipunang pagsasama. Ngunit sa makabagong panahon, marami ang nagsasabing mas dumarami na ang mga piniling magsama ng hindi kasala. At dahil dyan, mas marami na rin umanong mga bata ang naisisilang sa mga magulang na hindi legal na mag-asawa. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke! DWIZ Fact or Fake. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ng 7.8% ang naitalang bilang ng kasal noong 2023 mula sa 449,428 noong 2022, naitala na lamang ito sa 414,213 noong 2023. Pero ang mas kapansin-pansin, batay sa 2022 National Demographic and Health Survey, ang bilang ng mga babaeng edad 15 hanggang 49 na nakikitirang kasama ang kanilang partner ng hindi kasal ay tumaas mula 5% noong 1993 hanggang 19% noong 2022. At ayon sa PSA, noong 2023, 842,728 na bata ang ipinanganak sa mga magulang na hindi kasala. Mas marami kumpara sa 605,794 na ipinanganak sa mga legal na mag-asawa. Kaya ang claim na mas maraming mga bata ang ipinanganganak sa mga magulang na hindi kasal ay fact. Habang nananatiling mahalaga ang kasal, dapat kilalanin at protektahan ang mga magkaparehang pinipiling magsama kahit hindi kasala. Pero para sa Commission on Population and Development, dapat magkaroon ng komprehensibong mga programa para mapangalagaan ang mga pamilya sa mga non-traditional setups. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke! DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, Lea Salonga, kauna-unahang Pinoy na binigyan ng star
sa Hollywood Walk of Fame. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na! Ay, ito na si Arman Cambe, nanonood na sa'yo. Ay, Papa Arman! Nag-share siya ng info, wala din daw suspension sa Laguna. Ay, Ayan. mabuti naman po. Ayan. Okay, Oh, that's nice, mabuti? Ang ganda naman ng ang sarap panahon talaga. Ulitin ka ha, kasi yung natikman ko doon sa kalirayan na espasol, hindi masarap. Iba talaga yung... Iba pa rin talaga yung yung sarap ni Arman. Ay, hindi. Yung sarap na sarap ng espasol. espasol. Oo, na galing kay Arman Cambi. At saka yung Papa Arman, pag napunta naman dito, babayaran naman kita. Nagpapabili ako pati buko pie. Babayaran mo naman siya. Babayaran ko naman. Babayaran na. Pero gusto ko yung buko pie, yung the originals ba yun? Napapatigim ako sa yung Boko Pie. Buko pie masarap? Talaga ba? Oo. Pag hindi Basta masarap ha, alam mo naman ang dila ko eh. Basta Diba? buko pa, hindi buko vendor, ha? Hindi. Oo. Kay ano na yun? Kay Naka-item Jen na yun yun. sa kanya. Kay Jen yun. At sa aking mom yun. Magkapatid yun eh. Reset. Ay, ito na tayo sa aking balitang showbiz. Although ito ay sigurado na ha. Sigurado na po itong award na ito para kay Lea Salonga. Pero ito po naman ay hindi pa na ibibigay sa kanya. Ayan. Pero kumpirmado na po nibibigyan itong si Lea Salonga ng star doon po naman sa Hollywood Walk of Fame kung saan gagawa nga siya ng history dahil siya ang kauna-unahang Pinoy na nabigyan po naman o bibigyan ng star dyan sa napakapamoso na o prestigious na Hollywood Walk of Fame na ginaya natin dyan sa Libis, di ba? Ayan. Oo, sa Eastwood. Anyway, wala pang date kung kailan ibibigay itong award na to kay Lea Salonga, pero sigurado po na makakasama niya dyan ang ibang mga Hollywood star. Kasama na po itong si Miley Cyrus. First time, magkasabay pa sila. Sabay sila? Oo, magkasabay pa sila. Nice. Nakumpirma po naman ang nasabing pagbibigay ng award sa Filipina singer, actress, mula nang mag-post ito sa kanyang Instagram stories ng article mula po naman sa music app na Billboard. Ayan. Oh, yun. Okay. Yung Billboard mismo nagkumpirma nito at ito po naman ay inirepost po naman nitong si Lea Salonga sa kanyang Instagram stories kung kaya't nalaman na siya po ay tatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. Sa kanyang caption nilagay po naman nitong si Lea na kagigising lamang daw niya, sabi niya, sa isang napakagandang balita. Ayun. Oy, Good congratulations! Di ba? Cute. Ang galing-galing talaga ni Lea Salonga. Although medyo may pagka-meldy-meldy talaga ito si Lea Salonga, pero nasa lugar naman at saka, syempre, kapag di ba, pag napapanood ko itong si Lea sa mga interview sa kanya sa Hollywood, sa abroad, pag umaattend siya ng mga gala night doon, naku, nilalamon niya talaga yung mic. Talagang ibang-iba siya pag nandoon nandoon yung respect sa kanya ng mga tao sa ibang bansa. Yep. Nandoon yung respect, nandoon yung paghanga, na pati yung mga yung sumali doon sa AGT, sa American Got Talent na kumanta nung isang sa musical na sumikat ang gusto na nag-audition doon, na yung kulot ang buhok, ay talagang pangarap pala talaga doon na makakulab itong si Lea at pinagbigyan naman ni Lea. Ito ba yung nasa Greatest Showman? Yan! Ayun, The Greatest Showman. Yung kumanta ata ng Never Enough. Ayan, Never Enough pala yun. Akala ko Never Ending Story. Sa ET pala yun. Si Lauren Allred. Yan, si Lauren Allred. Never ending story. Pero minsan po ito si Lauren ha. Ito po yung nagsusuot minsan ng ibang kulay ha. Hindi lang all red ha. Pwede Yan. all blue. All Gaya blue. natin. Yeah, all white. Yan. Stranger Things. Ano? Stranger Things. Stranger Things ba? Yung never ending story. Yung kanta niya. Stranger Things. 80 nga. Oo. Ayan. Oy, secured na. Sino? Secured na yung iyong espasol daw. Ay, ayan. Gusto ko yung buko pie din. Oh, yeah. Daming demand. Pero
Kaya lang kasi, babayaran ni Anton, ha? Kaya lang kasi iba kasi yung binibenta niyang buko pie. Iba. Babayaran niya. Oo. Babayaran ko po yan, ha? Ayan. Congrats kay Lea. Pero mas gusto ko sana may buko pie na kasama, pero yung originals. Ayan. Kaya lang iba yung binibenta niyang buko pie. Ano yun ang aking balitan, showbiz! At balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton! Pwede natin gawin ano yun eh. Pang online selling yung ano eh. Next week po. Parang bumilyon talaga yung views natin. No? Mag-advance order na kayo. Ang mauunang magdadala ng item na next week si Anton. Salamat kay Anton sa kanyang showbiz report. Standby muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy! Gising na! Metro Manila, gising na! May pasok! Alas 5:30. Hindi tayo nag-iisa. Friday naman na. Isa nga yan, no? Weekend naman na. Konting tiis na lang. 9 hours lang ang titisin nyo. Yes. Tapos na. Alas 5:32 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong, aabot naman sa 55 kilometers per hour. Ang direksyon po nito ay southwestward o timog kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. May nakataas na po. May nakataas na tropical cyclone wind signal. Signal number 1 po sa kanlurang bahagi ng Babuyan Island at sa hilagang kanluran o northwest portion naman po ng Ilocos Norte. Kasama dyan yung mga bayan ng Pagudpot, Banggi, Burgos, Pasukin at Dumalneg. Asahan po na may mga heavy rainfall outlook na ilalabas all over today. At inaasahan sa susunod na 12 oras ay maaari naman na po na lumabas ng Philippine Area of Responsibility today. Okay, at least today lang. Inaasahan natin before the end of the day na si Tropical Depression na Bising ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagkatapos po niya ng direksyon tatahakin na nito ay northeastward o hilagang silangan. Ang re-entry sa western boundary ng PAR nitong si Bagyong Bising ay posible. So posible pong ulit pumasok itong si Bising sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng linggo. Pero hindi pa po certain ang kanyang shift o kanyang tatahaking direksyon over the next 2 days at may posibilidad po na itaas ang storm signal number 2 o wind signal number 2 sa Batanes at Babuyan Island sa mga susunod na araw. Inaasahan din po na itong si Bagyong Bising ay lalakas pa bilang isang tropical storm pagdating ng Sabado ng hapon o gabi at maaari pa itong mas lumakas pa bilang isang severe tropical storm habang ito ay kikilos papunta po sa timog na bahagi ng Taiwan. So inaasahan po na mataas ang posibilidad na itong si Bagyong Bising ay mag-recurve paglabas mamayang gabi. Posibleng bumalik po ito over the weekend, posibleng Sabado ng gabi o Linggo ng umaga hanggang sa makalabas po ito sa araw ng Martes. Forecast pa lang po yan, araw ng Martes o di kaya ay araw ng Miyerkules. Wala pa naman panibagong heavy rainfall warning o wala pang yellow, orange o red rainfall warning sa anumang bahagi ng bansa. Pero pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa mga flash floods o landslides dulot ng epekto ng Bagyong Bising at ng pagpapalakas ng southwest monsoon o hanging habagat na magpapaulan sa western sections ng ating bansa kasama ang Metro Manila. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Salamat sa napaka-latest na update na yan, ha? Latest na update. Updated pa, ha? Wala lasiko so signal number 1 sa bandang norte. Ito. Yep. Babuyan at Ilocos. That's extreme northern Luzon and Ilocos area. Mag-ingat po sa ating mga kababayan dyan na kung hindi walang importanteng gagawin sa labas ay stay at home, ano. Feel the na lang. Feel the warmth of the home. Yes, ayan, ika nga, ano. Samantala, dako tayo sa Metro Patrol. 265,000 pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Maykawayan dyan po sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Arestado ang tatlong suspects sa drug sting sa lungsod ng Maykawayan. At ito ay nakakuha mula sa kanila ang 265,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Sa report na natanggap, ni Police Colonel Angel Garciliano, kinilala ang suspect na sina Abar, 24 anyos, construction worker, Tabo, 24 anyos, helper, at Emat, 31 anyos. Arestado ang mga ito matapos maisagawa ang transaksyon ng iligal na droga sa mga police pusher buyer
sa kahabaan ng Sampaloc Street. Nakumpiska mula sa tatlo ang higit kumulang sa 39 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard price na 265,000 mark money. At mga suspect ay mga nakumpiska ang ebidensya at inilagay sa kustodya ng City Police Station ng May Kawayan para sa documentation. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Lumiales para sa Impilang Metodo Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilikod ng tama. Pino Gising! Mula Bulacan, tawid tayo ng Kamanaba. Malaking pagpupulong ukol sa estado ng repair work sa Tangos Tanza Navigational Gate naganap. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Nagkaroon ng malaking pagpupulong ukol sa estado ng repair work sa Tangos Tanza Navigational Gate kasama ang MMDA, DPWH NCR Director Gerald Fulgencio, DPWH Malabon Navotas Office at ang kontraktor na gumagawa, City Administrator ng Navotas, City Engineering Office, City Social Work and Development, City Disaster and Risk Reduction and Management Office at ang tatlong kapitan na pinakapektadong mga barangay ang Barangay San Jose, Tanza 1 at Tanza 2. Ayon kay Representative Toby Chanco, ang unang target ay bago mag-high tide ng July 9, kaya lang ayon sa paliwanag, hindi pumasa sa welding test ang mga hininang na parte ng navigational gate ng contractor ng DPWH NCR na may hawak ng kontrata. Dahil tuwing umuulan at high tide, tinatamaan ng tubig ang mga hinihinang kaya hindi kumakapit ang hinang nito. Kumuha ng ibang team na magwe-welding na nakakaintindi ng ABS o ang American Bureau of Shipping Standard na tamang batayan sa paghihinang ng mga gawang nabababad sa tubig, lalo na ang tubig dagat. Kinakailangan ng 2 linggo para matapos ang trabaho dahil kailangan pa nilang timingan para kumapit ang hinang. Pinaalala ng namabatas kay DPWH NCR Director ang timing o hinihiling na pag-aaral para sa pangalawang gate na susuporta sa Tangos Tanza Navigational Gate. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, 6-year-old, tama ba 6 to? Yeah. 6-year-old. 6 na taong gulang na batang babae natagpo ang patay na lumutang sa ilog ng bayan ng Bukawi. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Nawala daw. Nawala si sakto. Kuyang Louie. Nasaktuhan. Nasaktuhan ang pagtunog ng nawala si Kuyang. Balikan natin mamaya yung report ni Kuyang Louie. Mula dyan sa Bulacan. May iba pa ba tayo dyang Ito muna, good news muna. Yun! Muling nagpatupad ng tapyas presyo ng kanilang mga produkto ang Chevron Philippines sa ilalim ng brand nitong Caltex. Epektibo kanina, kahapon siguro to. Kahapon ng alas 6 ng umaga, nang ilarga ng Caltex ang 60 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 35 centavos sa diesel, habang 50 centavos sa kerosene o gas. Ito na ang ikalawang bugso ng rollback na ipinatupad ng Chevron Philippines sa loob lamang ng 1 linggo. Kasabay ng iba pang oil companies. Bunsod ito ng 6 na sunod na linggong price hike dahil sa bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Batay sa projection ng Department of Energy, Oil and Industry Management Bureau, inaasahan na ang patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo ngayong linggo dahil sa ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Pino Gising! Samantala, ronda muna tayo sa probinsya. Isang lalaki sa lungsod ng Batak arestado sa search warrant operation. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay ang isinagawang search warrant operation ng mga operatiba ng Batak City Police Station sa Sitio Biga, Barangay Rayuay sa naturang lungsod. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkaresto ng isang 28 taong gulang na lalaki, residente ng nasabing barangay, at ito'y top 10 sa regional target na listahan ng PIDEA. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 5.3 grams ng pinagilang shabu na may standard drug price na 36,000 pesos at 430 grams na hinilalang tuyong marijuana na nagkakalaga rin ito ng 51,600 pesos. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasampahan na ng kaukulang kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala,
Samantala, mula norte, baba tayo ng konti. Announce na? Yung kay Mama Bet? Oo, confirm na. Confirm na po. Update lang ha. Wala daw pong pasok. Walang pasok sa lungsod ng Valenzuela. Ayan, as of 5 a.m. today daw po. Metro Walang Manila. pasok. Online and in-person classes for kinder hanggang senior high school, public and private at in-person classes for college. Suspended po ngayong araw dyan po sa may lungsod ng Valenzuela. Ayan ha. Yellow rainfall warning daw ang Metro Manila. Kasalukuyan nagbibigay ng live update ng Pag-asa. Mamaya tingnan natin kung ano pa yung dagdag na detalye na meron sila. Pero Valenzuela, wala pong pasok ha. Yung mga nabanggit na lugar, yung mga nabanggit na levels. It's a long weekend, sabi ng mga estudyante. Masiswerte Sumakses sa mga taga-Valenzuela. Sumakses ang suspension ni Mayor. Yung mga bata, yung pag gano'n na yung mga hiling eh. No? Matutuwa si Boss Dennis ata dito. Maaga nagising si Mayor. Nagbibilang ba ng mga maagang mayor na nagigising? Oo, tiga mo mamaya. May hinanakit na naman mamaya yon. Kasi pala naghahatid na siya. Naghahatid na kasi siya tas Cavite, di ba? Walang pasok sa Cavite. Pero hindi mas sa Cavite nag-aaral yung dalawa. Ay, oo nga. Hindi, yung isa sa Cavite. Ay, isa sa Cavite. Oo. Yung isa na nasa Ano ba? Ay, Las Piñas ata. Las Piñas. Yung isa nasa Espanya, di ba? Hindi. Wala pa. Taft. Nasa Taft. Wala pa. Wala pa silang pasok. August pa sila. August pa. That's good. Yan na, Valenzuela ha. Yung mga nabanggit namin na levels ha. Wala pong pasok in-person ang college. Tapos online and in-person wala pong klase sa kinder to senior high. Public and private po yan sa lungsod ng Valenzuela. Pinoy Gising! Bago tayo mag-break tanggap muna tayo ulit na isa pang Ronda Probinsya. Mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu na kumpirma sa dalawang drug suspect sa Balanga City, Bataan. Detalye mula kay Kuyang June Bringula. Kuyang June, magandang umaga. Maulang umaga, sinadyang abot nga sa mahigit na 400,000 piso. Halaga ng hinilang shabu ang nakumpiska ng tropa ng Bataan PNP sa dalawang umano'y kilabot na tulak ng ipinagbabawal na gamot. Naaresto ang mga suspect sa bypass operation sa barangay Kupang North sa lungsod ng Balanga. Pati ito sa report ng Balanga City Police na nakarating kay Colonel Martis Salvador, Bataan PNP Provincial Director. Ayon kay Colonel Salvador, nakakuha ang kanyang mga suspect, ang kanyang mga taon mga suspect ng ilang sasay ng shabu at ito tumitimbang ng 60 gramo at nagkakalaga ng 408,000 pesos. Sa ngayon, kulong na sa Bataan, disiplinan nato ng mga suspect at naharap sa kasapagdabag sa RA 9165. June Bringula para sa Imperial Methodologies DWIT, pabalita ng tama, nagkikikod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuya June. Standby muna sa ibang reporters. Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Sa mga taga-Valenzuela, relax muna kayo. 5:47 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Gising at balikan din natin ang report ni Kuyang Louie Angeles ng 6-year-old na batang babaeng natagpo ang patay sa ilog ng bayan ng Bukawi. Kuyang Louie Angeles, good morning. Yes, good morning. Isang 6 na taong gulang na batang babae mula sa lungsod ng San Jose del Monte ang natagpo ang patay na lumulutang sa ilog ng Bukawi River. Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Angel Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police, ang biktima ay kinilala ng kanyang ina na si Belarmino, 32 taong gulang at residente ng Block 63, Ezekiel Street, Santo Niño 1, the City of San Jose del Monte, Bulacan. Lumalabas sa inisyal na pagsisiyasat na ang biktima ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan bandang 3:00 ng hapon noong Lunes sa tabing ilog ng Barangay Santo Niño at ito ay nadulas at nahulog sa ilog. Agad namang humingi ng tulong sa ang pamilya sa City Disaster Risk Reduction Management Office at nagsagawa ng search and rescue operation sa tabi ng naturang ilog hanggang sa ito ay hindi natagpuan. Dakong 4:00 nitong nakaraang Martes nang matagpuan ang biktima na walang buhay na lumulutang sa tabi ng ilog na sa may barangay Taal, Bukawi, Bulacan na positibong kinilala na rin ng kanyang ina. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol UILS para sa impilang metodo lakas, DWIT, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, mula Bulacan, baba tayo ng Laguna.
Mga poste na Meralco na nagiging sanhi ng trapiko sa Laguna, ipinatatanggal ni Governor Sol Aragones. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Personal na pinamalaan kahapon ni Laguna Governor Sol Aragones ang pagtatanggal ng mga poste ng Meralco at ipapang istruktura sa kahabaan ng National Highway sa Los Baños, Laguna na dekada ng sanhi ng traffic sa naturang lugar. Kasama ng siwa sa ginawang Operation Oplan Linis ang DPWH Engineering District sa pamamahala ni Engineer Napoleon Abril, Los Baños Municipal Engineering Office, Philippine National Police at iba pang civic organization. Ayon kay Sol Aragones, ang nasabing hakbang ay para maibsan ng halos 1 o 2 oras na traffic na matagal ng kalbaryo ng mga turista sa natabing lugar. Sinabi naman ni Engineer Abril na tatapusin niya ang road widening projects na nasabing bayan para umano sa kagustuhan ng bagong gobernador ng Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa impina may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! 19th Infantry Division, Philippine Army, tiniyak ang kahandaan sa pagpasok ng mga bagyo sa rehiyon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Tiniyak ng 9th Infantry Division Philippine Army ang kahandaan sa pagtulong sa mga local government units na posibleng maapektuhan ng mga malalakas na pag-uulan at pagpasok ng mga bagyo. Sa ginanap na second quarter full council meeting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan dumalo si Brigadier General William Piñafiel, Brigade Commander ng 902nd Brigade Philippine Army, pinag-usapan ang posibleng pagpasok ng bagyo sa bansa simula ngayong buwan hanggang katapusan ng taon na pwede makaapekto sa Bikolan. Maliban sa bagyo, binabantayan din ang Bulkang Mayon at Bulusan dahil sa maliliit nito mga aktibidad. Ayon kay Acting Division Commander ng 9th Infantry Division Philippine Army, Brigadier General Randolph Cabangbang, palaging nakahanda ang mga kasundaluhan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa panahon ng kalamidad. Samantala, kompleto naman ang disaster equipment ng 9th ID na nagagamit ng tropang sinanay sa search and rescue operation. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Patay ang 4 katao habang 30 ang nawawala matapos lumubog ang isang ferry sa isla ng Bali, Indonesia. Ayon sa lokal na Search and Rescue Agency, ang ferry na KMP Tunu Pratama Jaya ay may sakay na 53 o 53 pasahero, 12 tripulante at 22 sasakyan. Lumubog ito halos kalahating oras matapos umalis mula sa Banyuwangi Port sa East Java Province patungong Bali. Patuloy naman ang search and rescue operation ng mga otoridad pero nahihirapan ng mga ito dahil sa masamang panahon. Pino Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alex Ayala at Eva Liz ng Germany tanggal na sa Wimbledon Women's Doubles. Live sports report mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Barigoy! Good morning, Daryl, Maine at Anton. Narito na ang aking latest sports update. Bigong malagpasan ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala ang unang round ng Wimbledon Women's Doubles sa score na 4-6 at 2-6. Natalo si Ayala kasama ang pambato ng Germany na si Eva Liz laban kina Ingrid Martins ng Brazil at Quinn Gleason ng Amerika. Bagamat hindi na kami ni Ayala ang panalo sa Wimbledon, nakapagdala naman ito ng kasaysayan bilang kauna-una ang Pilipinang nakapaglaro rito. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Wimbledon. Si Jim. Samantala, Ivana Alawi, Wimbledon ba? Hindi Wimbledon yun! Yun din basa ko dati. Ay, dali. Ayan na. Mukhang may aangal na naman sa'yo, Sir Ton. Manda ka na. Ivana Alawi, pinag-shopping ang anak. Ayan na. Ano? Wimbledon. Wimbledon Paliwanag ka. Ano? Parang kinukuha na ako sa ano eh. Ano? Nino. Siloso ako eh. Ikaw pala. Mali pala. Ikaw pala, hindi ka sa akin, pero. Bayan. Alamin natin ang balita mula kay
latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na! Sino? Si Papa John, kamukha ni Nino? San Pedro. Kulang na lang manok. Patay. Anyways, ay balitang showbiz nako. Isang napakasayang Katie, anak ni Katrina Halili na si Katie na may autism spectrum disorder ang nakita ng publiko matapos na ipag-shopping nga ito nitong si Ivana Alawi doon sa ilang challenge na nakalimutan ko ang pangalan ng kanilang challenge. Yan na naman. Ano? Say ano? Say no. Yes to all lang. Parang don't ganun. say no? Parang ganun. Don't say no challenge. Oo. Ayan. Don't say no challenge. Kung saan dinala nitong si Ivana sa isang mall, itong si Katie para ipag-shopping. At lahat ng kukunin ni Katie ay kanyang babayaran. Tuwang-tuwa si Ivana kasi di ba si Katie kasi, pinalaki siya ni Katrina Halili na matipid. Oo. Na laging tumatawad. Kaya doon habang kumukuha siya ng mga pinamimili ng mga napili niya, tinitingnan niya talagang presyo. Tinitingnan niya presyo. Sa kabuuan, umabot ng 64,000 pesos ang nakuha nga mga laruan nitong si Katie, kung saan pagkatapos mabayaran ay humirit pa ito ng tanungin ni Ivana kung meron pa itong gusto ay sinabi nito na gusto niya ng cellphone. Ayun lang. Na nagsorry naman siya sa kanyang nanay na si Katrina Halili at sinabi niya na last na to, mami. Sabi niya, sorry mami, last na to. Sabi niya ganon. At nung binili ng cellphone, bukod sa cellphone, bumili pa si Ivana ng mga candy na kasi itong si Katie ay madalas magbigay ng mga candy sa kanyang mga kaibigan. Yun. Kaya isang masayang Katie ang nakita ng publiko. Happy Katie. Yes. Iyan ang mula aking balitang showbiz at balik na sa inyo. Salamat, Ton! Napatama quote for this morning na po tayo, ang tunay na lakas ay na kay Ian Artecon. Ang gwapo masyado, ha? Ayun, Pinagagawa ang ka tunay dito, na lakas ay yung hindi sumusuko. Yan na po ang Pinoy Gising ngayong week na ito. Salamat sa pagsama sa amin sa 5 araw hanggang sa Monday. Uy, mga Sunday ninyo, ha? Yes, Spotted. bukas Sunday po, alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30. Spotted. At ang iyo? 9 to 11, DWIZ News Scoop Weekend. Yun. Aba, 9 to 11 oh. 9 to 11. Kami po yan nakasama, Daryl Justin. Babe Barreto. Ian Articona. Flying A. Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po, Pasada Balita, kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. Randy Oy, Cruz, wait happy lang. birthday. Ayun pala. At saka yung sister-in-law ko, Ina Valderrama Balagtas. Belated. Ay, Belated birthday happy ni birthday. Yes. Birthday ni Ralph kay Ralph. Happy birthday. Ralph. Sa Charita Ito ng Michigan, USA. Hello. Pasada Balita, Happy susunod na. Pasada Balita. Happy weekend. Bye! Ngayon ang isigaw, ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising.